Ayan, puri ng Panginoon. Salamat talaga sa Panginoon dahil talagang napakarami niya pong ginagawa sa atin, di ba? So, hindi man natin nakikita, hindi man natin minsan pansin, pero ang Diyos po natin ay laging tapat. Talagang, sa akin din po, sa aking work ay purihin ng Diyos at nandun, makakaraos. So, yung biyahe, araw-araw, yung kaingatan, yung ano na po sa kanya, sa akin, sa katawan ko ay parang default na sa kanya. Pero yung mga challenge sa mga trabaho namin ay talagang, Lord, ikaw na po ang bahala. So, hindi ko siya inaari na akin. Pero si Lord ang gagawa. So, ganun po yung aking motivation sa aking sarili. Talagang hindi natin kakayanin yung mga bagay na talagang hindi, si Lord lang po talaga ang makakakilos sa atin. Beyond doon sa ating nagaganap o mga nangyayari o iisipin at gagawin. Paplanuhin pa lang natin, alam na nga ng Diyos eh. How much more i-execute natin. Yung pag-execute na yan ay si Lord po ang katuwang natin lagi. So, yung mga yun ng mga bagay talagang, Lord, salamat. Talagang, yung kabaitan ng Panginoon sa atin ay talagang nararanasan naman po natin. So, yun po. Ngayon ay purihin ng Panginoon at it's a privilege muli na makapagbahagi ng kanyang salita. So, tignan po natin ngayon ang pwede po bang pakihanap ang Daniel 6:4? Daniel 6:4. Diyan po tayo ngayon magpo-focus. Yung buhay po ni Daniel, ano ba? Ano ba yung makikita ngayon? Kasi talaga ito ay Nay, basahin mo, Nay, kung nakita mo na, Nay. Daniel 6:4. 6:4. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga milyon ay lumanap ng naibigita kay Daniel upang ang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging nakapak si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong naibigita sa kanya. Ng mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Amen. So, yun lang, Nay. Okay na yun. So, kita nyo naman po, ano kaya ang idea ninyo dyan sa ating nabasa? Sa tingin ninyo po, saan patungo ang ating pag-uusapan ngayong gabi? So ngayon, napakaganda po na ito. Ngayon po, sa ating realidad na nangyayari sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ito yung ating realidad, real time na nangyayari po ngayon. So ngayon, tayo bilang mananampalataya, nakita naman natin, ano ang pamumuhay ni Daniel dito. Ano yung dapat, ito pinamagatan ko po itong pamumuhay na walang bahid ng katiwalian. This is a perfect time po kasi na ating pag-aralan ngayon kung tayo ay sa newsfeed natin, sa cellphone pa lang natin, sa Facebook, punong-puno po ng newsfeed ko na puro corruption. So ngayon, ito, napaka-real talk na itong mangyayari sa atin ngayong gabi. So, ngayon, grabe po ngayon ang nangyayari, especially patungkol sa ating korupsyon dito po sa ating bansa. Ay, alam naman natin, umuusad ang investigasyon ngayon sa Senado, kanina lang, sa Kongreso. So, ngayon, tayo kaya, bilang mananampalataya, kaya ngayon, pag tayo ang sinalang sa investigasyon, yan ang tanong ko po sa inyo ngayon. Pag tayo ang sinalang sa investigasyon, ano sa tingin ninyo ang makikita sa atin? Sige nga. Kung merong isinasalang at nililitis sa Senado at Kongreso, tayo po kaya ang lumagay sa investigation, sa questioning. Ano kaya ang makikita sa atin? And this is a great question sa bawat isa po sa atin. Alam natin na pag tayo ang question, tayo ang tinanong, di ba? Tayo ang inimbestigahan sa mga buhay po natin. Ano kaya ang makikita? Tingin ninyo, kagaya ba ni Daniel na matuwid? Di ba? So, yun.
Halimbawa, in-interview rin yung mga friends natin, mga kamag-anakan natin. O, ano kaya ang masasabi nila? Ang hirap, di ba? Yan yung mga tanong ngayon na ating tignan. Di ba? Ano, in-interview mga kamag-anakan natin, ano matutuklasan kaya sa atin? Eh, kung ganito naman, paano kung isinerch yung cellphone mo, yung contacts mo, mga history mo, or yung internet history mo? Tingin nyo, ano makikita? Tala. Ganyan po, nakatingin si Lord sa atin. Like Daniel, they have a private life. Ngayon, sabi nga sa text, but they could find no reason for an accusation or evidence of corruption because he was faithful and no negligence or corruption was found in him. Yan po yung text sa Daniel 6:4. So, kita naman natin, ang buhay po ni Daniel ay hindi po biro. Siya po ay, sa lumang tipan, siya po ay bantog sa kanyang integridad at kanyang katapatan. Di ba po? Ang kanyang buhay ay nagpapatunay po na kahit sa gitna po ng tukso, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng panganib, siya po ay patuloy na namumuhay ng tapat. Di ba ang sarap pakinggan? So, yan ang buhay ni Daniel. At si Daniel po, dahil nga siya napunta doon kay Haring Dario, di ba? Siya ay may duhong maharlika din. Yan yung background ni Daniel. So, kahit na hinuli siya or pinaratangan siya ng kanyang mga, ginawan siya ng kapamaraanan ng mga kanyang mga kaibigan, di ba? Kaya nga siya, ayaw niya pa rin, alam niyo ang nangyari? Ayaw niya pa rin madungisan yung sarili niya sa ibang kapamaraanan. Patungkol saan? Sa pagkain, di ba? So, yung decision niya, nandun po yung puso niyang sumusunod sa Panginoon. Dito sa corruption sa ating bansa, anong nangyayari? Hindi kasi nila alam. Ngayon, makikita po natin, literal po na nangyayari ito sa atin. Hindi kasi tayo sumusunod. Ano yung nangyari dito kay Daniel? Di ba? Ang sakit eh. Kung tayo po kaya, di ba kaibigan mo, trinap ka, itatrap ka dun sa kasalanan. Kasi nga, si Daniel ay nagpatuloy sa pananalangin. Dahil may utos doon that time na 30 days na wag mananalangin sa iba. Huwag mananalangin siya kahit ano, maliban doon sa hari. Di ba? Yun yung kwento eh. So ngayon, ano ang nangyari? So, napilitan si Haring Dario na ipatupad yung batas na kanyang ginawa. Dahil doon sa kanyang mga kaibigan na nagpagawa ng batas, itrinap yung hari mismo para lang makulong si Daniel, para lang maparusahan. Di ba? Ganun ang mundo ngayon. Ganun ang literal na nangyayari sa atin. So, ang hirap, di ba? Pero anong ginawa ni Lord sa kanya? Binigyan po siya ng wisdom and favor. Ano yung mga yun? Dahil sa kanyang katapatan, pinagkalooban siya ng Diyos ng karunungan at abilidad magpaliwanag ng mga panaginip at pangitain. Nang bigyan siya ng Diyos ng kahulugan ng panaginip ni Nebuchadnezzar, siya ay naitaas sa mataas na posisyon sa kaharian. Nakikita yan sa Daniel 2:4. So ano pa? Sa 2:48 pala. So ngayon, yung the fury of furnace naman sa Lions and the Lions din, ito naman, yung kanyang kaibigan na si Shadrach, nagpakita rin po ng katapatan. Si Shadrach, Meshach, at Abednego ay tumanggi rin sa pagsamba, di ba? Sa gintong ribulto. So kaya iniligtas din sila ng Diyos, di ba po? So, ang hirap po ng kalagayan ng pagiging matapat talaga. That's the time of Daniel. Ngayon, ano ngayon nangyayari? Corruption. Meron pa kayang ganitong kagaya ni Daniel sa ating gobyerno? Meron, siyempre. Pero meron ilang corrupt po talaga na ganid talaga. So ngayon, tignan natin. Tignan natin ang literal na nangyayari sa ating bansa ngayon. Anong nangyayari? Ang hirap po kasi nung kalagayan natin ngayon. Pero si Daniel, patuloy pa rin siyang nananalangin, nag-aayuno, nagpapakita po ng dedikasyon na hanapin ang kalooban ng Diyos. Di ba, ganun po siya katapat talaga.
So ngayon, yung legacy of faithfulness ni Daniel, talagang kitang-kita. Ang kanyang buhay ay nagsilbing liwaran ng pananampalataya at integridad para sa lahat ng henerasyon. Dito ngayon sa ating henerasyon, meron din po tayong makikitang puwaran talaga. Di ba po? Makikita natin yan sa social media. Makikita natin yung mga tapat na mga lingkod, mga mayors, congressman, senador, meron at meron pong matapat. Di ba po? Ngayon, yung sistema kasi, that time kay Daniel, hindi po siya nagpatinag. Ngayon, ano nangyayari sa sistema natin ng gobyerno? Di ba po? Ang hirap po ngayon, hindi po kasi sumakay si Daniel doon sa nakapaligid sa kanya na puno ng tukso at kasamaan. Ang sarap lang pong pagmasdan na ganyan po sana ang mangyari sa ating bansa. Na hindi po matitinag na ang kahit na sino doon sa tukso at kasamaan. Ngayon, dako po tayo sa aking unang punto. Daniel's integrity versus corruption. Di ba? So, ang buhay po na dapat ay laging binabantayan. Tandaan niyo po yan. Tandaan po natin yan. Kapag, di ba, sa atin, buhay, kapag umaangat tayo, di ba, ano nangyayari? May mga taong laging nakabantay, nakamasid. Di ba? Naghahanap po ng ating kahinaan. Yung weakness natin. Diyan yung nangyari kay Daniel. Hinanapan siya ng butas. Paano si Lord ang nagbigay ng kanyang favor? Walang magagawa yung iba eh. So kung lumalakad tayo sa kabanalan at katwiran, lalong-lalo ng ating mga government officials, na sila dapat po ang ehemplo ng ating komunidad, ating pamayanan, anong nangyayari? Di ba po? So, binabantayan. Lagi pong nakabantay ang ibang tao din sa atin. Lalo na sa ating mananampalataya. Hindi po tayo ligtas. Ngayon, sabi nga po sa isang illustration po, sa tulad po ng isang government agency, di ba? Kapag ang bagong direktor, di ba? Nakitaan ng integridad, anong mangyayari dyan? Talagang tapat. Talagang walang ginagawang mali. Based on standard. Di ba? Maraming naiirita. Maraming hindi sanay doon sa under the table. Di ba? Ay yung iba, sanay sila sa under the table pala. Kaya naiirita yung iba. Di ba? Hinahanapan po agad ng butas. Kahit tayong magkakapatid lang. Di ba? Sa ating pamilya, sa iglesia. Hindi po maiiwasan po talaga. And this is, talamak po. So ngayon, ingatan po natin. Kasi lagi po tayong binabantayan. Yan po yung reminder sa atin na dapat huwag magulat sa tayo bilang mananampalataya, huwag po tayo magulat kung may manira sa atin. At ang paalala po, tiyakin na lang natin na ang buhay natin ay malinis. Kasi nga, yung tanong ko kanina, pag tayo ang inimbestigahan, anong masasabi? Nagtanong yung friends mo sa'yo, yung kaibigan ng kaibigan mo, uy, sino ba ito? Ano ba ugali nito? Nagtanong yung kapitbahay mo sa'yo, kapitbahay nila. Oh. Pag nagtanong yan, anong masasabi niyan? Ay, wala yan. Di ba? Hirap naman, ang sakit. Di ba? Hindi umikibo. Di ba po? So tayo, huwag nating hayaan yung buhay natin na tiyakin nating malinis. Di ba? Dapat yung corruption na yan sa ating mga buhay. Corruption destroy trust kasi. Kaya nga, naniniwala pa ba tayo sa ating mga politiko ngayon? Ang hirap na maniwala. Kaya nga yung iba, di ba? Sa ibang bansa, sa Korea, nagpapakamatay kapag napaklasang corrupt siya. Dito hindi, dini-display. Di ba? Ang sakit naman, yung mapagbintangan ka lang sa Korea, wala namang kasalanan, may mga ganun na nangyayari. Pero, nagpapakamatay dahil sa kahiyan. Ang tindi po. Pero sa atin, ano nangyari? So, po na ito, itong kalagayan po ni Daniel that time, kapag may katiwalaan, kasi nga, agad bumabagsak yung tiwala ng tao dun sa leader.
Di ba ang hirap? Sa atin, sa ating pamilya. Kasi ito, literal na application natin gagawin ito. Sa ating pamilya, sa opisina, sa simbahan. Di ba? Pag nasira yung tiwala, di ba? Mahirap. Mahirap to ibalik. Di ba po? So, ganyan ang nangyayari sa atin. Sa ating mga leaders dito, especially sa gobyerno na. Hindi naman tayo kaya nga, may nangyayaring strike ngayon. May nangyayari sa 21, merong strike talagang medyo malaki. Sa 21. So, literal po na nangyayari ngayon, yung ganitong, yung pangyayari na yung integrity ay nasisira. Di ba po? So, nasasangkot kasi sa skandal, iba't ibang klaseng skandal. Pero sabi nga po, tulad ni Daniel, ang malinis na buhay ay nagiging dahilan ng respeto at tiwala ng ibang tao sa atin. Amen? Amen po ba? Sabi nga po sa Proverbs, di ba? A faithful man, Proverbs 20:20, sabi nga, a faithful man will abound with blessings, but he who hasten to be rich will not go unpunished. Sabi po yan sa Proverbs 28:20. So, tingnan natin Yun po, tayo ay, magkaroon po talaga tayo ng malinis po na buhay. Kasi pag tinanong tayo, pag inimbestigahan tayo, doon kasi, ang ibang tao po kasi ang nakakasalamin sa atin, ang nakakakita, nakakapag-judge. Pero siyempre, Daniel live out his private life. Kumbaga, yung private life niya, yun yung ipinamumuhay niya at nakikita. So, mahirap siyang gawan. Mahirap siyang hanapan ng mali. Gets mo ba natin? Yung private life niya, ipinamumuhay niya. Yun po yung talagang makita sana sa atin. Ngayon, sa pangalawa, ang buhay na tapat ay walang makikitang butas. Diba? Hindi tayo mabubutasan Diba? Sabi nga, ang salitang faithful ay nangangahulugang matatag, maasahan at karapat-dapat na pagkatiwalaan. Ngayon po, dito, sa atin na lang, huwag na tayong lumayo sa ating bansa ulit, sa COA, sa Commission on Audit natin. Diba? Kung maayos ang mga papeles at transparent lahat ng transaksyon na at walang makikita anomalya, hindi naman nag-rally yung mga tao Diba? Hindi sila, lalabas, magpapakita. May mga kongresistang ngayon nga na talagang inilalahad yung kanilang saloobin dahil sa nangyayaring korupsyon. Dahil sa nagiging na sila ngayon, medyo may development na yung tao ay kumikilos na ngayon para lang labanan ang korupsyon sa ating bayan. So, tingnan po natin. So, ganyan si Daniel po dumaan sa pagsusuri pero walang makitang mali. Amen? Ang sarap, di ba? Bilang Kristiyano po, dapat malinis ang ating testimony sa harap ng Diyos at sa tao. Hindi lang po sa tao. Huwag tayo yung private life nga, sabi ko kanina, ay nakikita ng Panginoon at yun ang dapat ipamuhay natin. Yung private life natin. Makikita. Kung ano yung ginagawa mo sa private life, dapat nakikita yon pagka sa labas ng ating pamumuhay. Kaya ngayon, sabi nga po, ang nangyayari po kasi ngayon, yung corruption kasi, ito sa atin dito po tayo mag-ingat. Yung corruption na nangyayari ngayon, alam nyo po, kaya lumaki yan, ay minsan nagsisimula yan sa mga maliliit na kasunduan. Beware po tayo. Kaya yung ating mga officials, ganyan ang nangyayari. Dati, paano-ano lang yan, pakain lang. Sa amin sa trabaho po, no gift policy kami. Bawal. Bawal magregalo. Bawal tumanggap ng regalo sa amin. So, doon po kasi nagsisimula ang corruption. So, purihin ang Panginoon dahil may ganun. Para hindi makorrupt, hindi makompromise yung sa aming world-class na produkto, walang regalo. No gift policy sa amin. So, purihin ang Panginoon. So,
Kaya dyan, nagsisimula po yung mga katiwalian sa mga maliliit na kasinungalingan, di ba? Yung mga pandaraya, pagpapabaya natin sa tungkulin natin, di ba? Nalalagyan natin, di ba? O, ngayon, kung hindi natin babantayan ang mga maliliit na bagay, unti-unti itong nagiging lifestyle. Kaya nga yung mga ang hirap sabihin, yung mga papayong. Naku, grabe, sabi ko nga, grabe talagang ano sa atin, corruption na sa bansa natin. Napaka garapal. Notorious. Grabe, di ba? Garapalan. Di ba? Naalala ko na ano yun. Di ba nakatambak ko ang basura? Oh. Isang may narinig na ako. Kaya doon din ako, dahil hindi ako narinig na naglagay. Eh sana wag naman na nilang kairanin yun. So kami yung walang ilalagay. At ano, sana wag naman ang mangyari na pati sa basura. Kung ano na sa isip eh, huwag nilang ipahitulit na mangyari yun. Napakang anong lagay-lagay na yun. Turuan na naman nila ang mga tao para maging turap. Oh. Yes, Nay. Talaga pong, sabi nga ni Sister Rebecca, notorious na ang mga mandarambong. Walang pangundangan. So, ang hirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Kaya ipanalangin natin. Sana maraming Daniel ang maging official. Maging kagaya ni Daniel ang ating mga officials. Ewan ko lang kung hindi umunlad ang ating bansa. Di ba po? Kaya nga, hindi natin dapat i-compromise. Di ba? Dapat maging tapat lang po tayo. Sabi nga sa Luke 16:10, sabi nga, whoever is dishonest with a very little, dishonest doon sa kakaunting natiting, di ba? Will also be dishonest with much. Kaya nga, sa maliliit na bagay lang, ay maliit lang yan, wala ito. Kunti lang naman, sige na, tanggapin mo na. Yun po yun. Nakukompromiso. Yung mga bagay na dapat pinaninindigan natin. Di ba po? So, ang hirap. Kaya nga, dapat po sa atin, magawa natin na maging tapat po tayo. Huwag po tayong papadaig sa lagay-lagay. Di ba? Amen ba? Amen po? So, sa pangatlo, ito naman. Yung buhay na tapat ay nag-iiwan po ng liwanag. Like Daniel po ulit. Di ba po? Hindi maiiwasan sa atin ang paninira. Di ba? Hindi maiiwasan yan. Pero pwedeng mamuhay ng may liwanag na hindi kayang itago sa dilim. Ulitin ko. Hindi maiiwasan ang paninira. Yes. Pero pwedeng mamuhay ng may liwanag na hindi kayang itago sa dilim. Amen? Pag namumuhay ka, ibig sabihin, pag namumuhay po tayo ng ayos, di ba? Hindi naman tayo. Oo. Mag-ano yan eh, magmamanifest. Makikita. Lalantad. Tingnan niya nangyari kayo. Sukul na. Itinatanggi pa. Sa investigasyon. Di ba? Ang hirap naman. Talaga, grabe, yung corruption talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, sabi ko nga kanina, anong si-share ko? Corruption. It is talagang literal na nangyayari. Which is talagang, naku, hindi ko mapaliwanag. Kasi, alam niyo po, yung mga dinadala, yung mga pictures na doon sa during hearing, milyon-milyon yung pinag-uusapan doon sa mga lamesa nila. Bilyon pa, oo. So, anong nangyayari sa atin? So, grabe. Kaya nga, makikita, yung mga naglabasan na yung mga pictures, yung mga naglabasan na yung mga conversation nila, parang nakakainis na lang manood eh. Lahat yung pera. Oo, pera talaga na, literal. So, talagang totoong pera. Nakalagay pa sa pansit canton na karton. Paper bag. Paper bag. So, Ayan po kita natin ang korupsyon. Pero sana, like Daniel, wag po tayong magpa-corrupt. Di ba? So, yung buhay natin, kapag may isang honest
public servant. Like our Mayor Vico din po, sa Pasig. So, babanggitin ko na kasi taga-Pasig din ako dati. Pero, alam nyo po, uy, pahiram ng mayor nyo. Alam niyo yun? Na-awardin din siya ng best, ano to eh. Hindi ko alam kung anong award niya eh. Nakatanggap si Mayor Vico ng award na tungkol sa corruption, no corruption. Doon sa, galing yata sa US yun. So, nakalimutan ko na lang, pero narinig ko rin sa balita. Binuhin niyo po yung ganon. So, kung ganong mga leaders ang tumayo at tumindig sa ating bayan, ewan ko lang po kung may magkukurap pa. Matatakot sila, like Korea. Mahihiya sila, magpapakamatay sila pag na-involve sila sa korupsyon. So, sana ipanalangin natin talaga na dapat tayo, manindigan tayo laban sa katiwalian, di ba? Kumontra tayo, magalit tayo, katulad nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga niya nung nakaraan, kung hindi ako ang Pangulo talaga ngayon, lalabas din ako eh. Andun din ako sa street, magwewelga. Di ba? So, ibig sabihin, nabubuksan na yung ano natin, unti-unti nang may ginagawa ang Panginoon sa atin. Yung favor naman ni Lord ang magaganap sa ating bayan. And hindi po ako mawawalan ng pag-asa dahil nandiyan ang Panginoon sa ating bayan, sa ating bansa. Naniniwala ako na balang araw, titindig din yung ating bayan na no corruption. Ngayon, alam ko nasa 142 list pa tayo sa corruption. 142, imagine mo yon, corrupt country. So, nasa 180 lang yata ang alam kong bansa natin. Napagyan tayo. Di ba? Dati nasa 160 yan. Di ba? Ano lang inusad? Konti pa lang. Ang layo pa natin. Imagine nyo yun. Yung corruption na bansa. Nasa top 142 tayo. Ang layo natin pa. So, grabe. So, tingnan natin katulad po ni Paul nga, sabi nga ni Paul din nung sa Acts 24:16, araw-araw, magsikap tayong magkaroon ng malinis na konsensya sa Diyos at sa tao. Ngayon, wala na silang konsensya. Ang hirap man sabihin, pero yun po yung totoo. Pero tayo, bilang mananampalataya, ay dapat meron tayong konsensya. Nahihipo tayo ng banal at makapangyarang espiritu na nananahan sa atin. Di ba po? So, dapat po, yung corruption, kasi nga, ito ay form of idolatry. Kaya, mag-ingat po tayo na kasi nga, pag inuuna natin ang pera at pansariling kapakinabangan kaysa sa Diyos, nagiging idolatry po ito. Di ba po? Pero, parang kasi nga, mas sinasamba pa natin yung pera. Ngayon yung nangyayari. Sinasamba nila ang pera. Hindi ang Diyos. Amen? Kaya maraming opisyal po ang bumabagsak ngayon sa atin sa katiwalian. And sana, maparusahan talaga. Gusto ko talagang makitang may makulong, may paparusahan sa mga pinaggagawa nila. Tayo bilang mananampalataya ay galit po tayo dun sa korupsyon. Talaga ako, hindi. Kasi sabihin natin, isa tayong simpleng mamamayan. Pero tax ng bayan yung kanilang ginagastos na imbes na hindi nababaha. Kaya galit yung mga tao. Di ba po? So, dapat po, sabi nga ni Paul kay Timothy, for the love of money is the root of all kinds of evil. Yan yung nangyayari natin sa atin. Money is the root of all kinds of evil. Sabi yan sa 1 Timothy 6:10. So, sa atin sana ay, praying po na yung integrity po ay mag-shine sa atin as a light in the corrupt world, sa ating corrupt na mundo. So, sa gitna po ng twisted, ang ganitong nangyayari sa atin, yung twisted generation, di ba po? Yung isang taong tapat nagiging
ano na lang, ano nangyayari? Ang isang taong tapat ay parang ilaw na hindi kayang takpan. Kaya sabi nga, no man can touch the man of God. Kung tayo ay man of God like Daniel, na nagsisikap, na lumakad ayon sa kabanalan at katwiran, di ba po? No man can touch the man of God. Yan po ay sinasabi rin po yan sa mga ating mga lingkod na lingkod sa Panginoon. Huwag natin kagtaan yan at kalimutan. Kaya nga si Daniel po ay talagang isang malaking halimbawa po na yung sistema po ng katiwalaan that time. Di ba? Corruption, yung sistema, pwede pa rin tayong mamuhay pala. That time, meron ng corruption nung panahon pa ni Daniel. Hindi lang ngayon. So, ang sarap. Very timely po itong ating pinag-aaralan ngayon na mamuhay po tayo ng may integridad. Di ba? So, sabi nga po sa Philippians 2:15, in the midst of a crooked and twisted generation among whom you shine as light in the world. Di ba po? So, yung mga taga-Philippians, nakitaan ni Paul ng ganyan. Di ba? Kahit na naiiba na yung mga landas ng mga young generation natin. Di ba? Sana ay talaga pong mag-shine pa rin po tayo bilang ilaw at asin sa ating mundo ngayon, sa ating bayan, sa ating pamilya. Hindi lang po usapin sa ating bayan ito. Meron din po korupsyon sa ating mga tahanan. Kurap na puso, kurap na ugali. Diba po? Ang sakit eh. Kurap na pag-isip. Diba po? Kaya nga, sabi ko kanina sa question ko, pag tayo ang tinanong mismo, tinanong yung mga kakilala natin at kamag-anakan natin, ano ang isasagot nila sa iyo? Meron bang bahid yan? May kalinisan ba yan? May katapatan po ba yan? Di ba po? So yun po, hindi may kakaila yan kasi once na ginawan tayo ng investigation, lalo na sa Panginoon, which is nakakakita sa atin 24/7, anong may tatago natin sa ating Panginoon? Kaya yung mga corrupt officials, talaga ay hindi lang po tayo, kasi tayo, official din po tayo sa ating mga tahanan. Di ba? Kaya, tignan po natin. Kaya po kapatid, ang corruption po ay hindi lang issue sa ating gobyerno. Pwede din po ito sa ating mga personal na buhay. Baka corrupted ka na. Magbago na tayo. Tignan natin. Mamuhay tayo na may integridad. Di ba? Sabi nga sa bawat isa sa atin, sa estudyante, anong mangyayari dyan pag corrupt siya? Siyempre, nag-cheat siya. Cheating sa exam, cheating sa mga laro. Di ba? Nag-cheat tayo, di ba? Ito pa. Hindi lang kasi sa gobyerno to, kaya nga sinasabi ko po ito, pwede rin po tayong nagiging corrupt pa rin daw po kapag kinukuha mo yung hindi sa'yo. Hindi mo pagmamayari. Di ba? Isa kang corrupt pag ganun. At ito pa, nagiging corrupt ka din daw po kapag nagpapabaya po tayo sa ating mga tungkulin, sa ating family, especially sa ating ministry. Corrupt tayo pagka hindi natin sinunod yan, mga bagay na yan. Kaya nga, kung si Daniel ay nanindigan po sa gitna ng malalaking tukso, kaya rin natin sa tulong ng Panginoon. Amen? Si Daniel, tumayo siya sa gitna ng malalaking pagsubok na tukso, ng korupsyon. Di ba? Pero, magagawa din po natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Sa ating conclusion, like tulad po ni Daniel, ngayon po, dapat daw po, mamuhay tayong tapat kahit binabantayan. Turing natin na yung araw-araw natin sa buhay ay binabantayan tayo. Para hindi tayo aware tayo na tinitignan tayo ng tao. Para hindi tayo maging corrupt. Di ba po? Maging aware lang po tayo. Pangalawa, sa ating conclusion, mamuhay tayo may liwanag kahit sa gitna ng dilim. Amen? Di ba po? Mamuhay tayo.
Kahit nasa napapalibutan ka na, ikaw na lang yung ilaw. Sa trabaho, di ba? Kahit saan ka ng organisasyon napapabilang, mamuhay tayong may liwanag. Then, mamuhay tayong walang butas kahit sinusuli. Kahit anong hanap, like Daniel. Di ba? Hinanapan siya. Ang naging treatment na lang nila, gumawa silang ng batas para lang mabutasan talaga si Daniel. Nag-pray siya na nag-pray sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung heart ni Daniel. Di ba? So, ngayon po, napakagandang example po nito sa mga corrupt mind. Corrupt na kaisipan natin. Corrupt na mundo. Dapat daw tayo, kung may katiwalian, di ba? Sabi ka, ang katiwalian ay parang kalawang sa atin. Tumisira po yan sa atin. Pero ang integridad ay kayamanan na hindi kayang nakawin. Kaya tayo sa atin, mga buhay, di ba po, kung nabubuhay po tayo, di ba po, hindi ka sa pagiging integrity natin, hindi po yung kayang nakawin ng kahit sino. Kasi pagtatanggol ka niyan Tingnan mo, yung mga tapat na lingkod ng ating bayan, netizens po ang nagtatanggol sa kanila. Kahit, sabi nga sa mga comments, kahit anong paninira nyo dyan, wala na kayong masabi. Kahit anong hanap nyong butas, wala na kayong mahahanap dyan. Kasi ginawa niya, nagpakita siya ng tapat na paglilingkod. Hindi lang sa tao, kundi sa Panginoon. So yung private life po natin, dapat yung faithful na private life natin, like Daniel, yung sa pag-aayunan niya, pananalangin, yan pong nakikita ng Panginoon sa atin at ilalantad niya yan sa mga taong corrupt ang pag-iisip. So yan po, sabi nga po, kung paanong maging ilaw po sa madilim na kaharian, tayo rin po ay dapat na tinawag na maging ilaw sa mundong puno ng katiwalian. So yun po, tinawag po tayo na maging ilaw sa mundong puno ng katiwalaan. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri.